guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust. At kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are kept updated and notified sa next nating mga videos. At bago ako magsimula, syempre, mag-ask lang ako ng apology sa mga kababaihan, sa mga girls dyan. It's because na today, magbibigay ako ng tips sa mga kalalakihan kung paano na yung babae naman ang maghahabol sa kanila. O diba? Mga babae naman, hindi yung mga lalaki na lang ang laging nagko-court or naghahabol sa mga babae. Siyempre, babae naman. Okay. So, let's go straight to our topic. Ano nga ba yung mga tips? Simple lang ito. Simple lang talaga. I know na yung iba dito ay alam nyo na. Number one ay bago ka habulin. No? Gusto mo talagang habulin ng mga kababaihan. No? Yung tipong, halimbawa pang may gusto kang isang babae tapos yung isang babae ay ano ka lang, gusto ka lang niya. Or minsan parang ano pa siya medyo yung signal na pinapakita niya ay hindi ka pa ganun ka sure na talagang may gusto siya sa'yo. Samantalang ikaw ay gustong-gusto mo siya talaga. So, ano ba yung dapat mong gawin? Number one dito ay, you have to create a distance. O diba? Create a space between you. Huwag kang laging available. Huwag ka laging andyan sa paligid niya. Yung tipong lagi kang nasa tabi niya, lagi kanyang nakikita, lagi kang ali-aligid sa kanya. So, wag kang ganyan. Kasi for us, sa mga babae, no, we really value yung sometimes space Kasi pag over yung, pag andyan lagi yung, halimbawa, yung partner mo or yung boyfriend mo or yung mga nanliligaw sa'yo, parang nakaka-suffocate, diba? Kung lagi mo siyang nakikita, laging andyan siya nakabantay sa'yo. So, number one, kailangan yung magbigay ng space and time para ma-miss kayo ng tao na yan. Ma-miss kayo ng babae na yan. Pag talagang gusto ka niya, pag talagang mahal ka niya, hahabulin at hahabulin ka niya. Kasi nga, literally, paano ka naman hahabulin kung andyan ka palagi sa tabi niya? So, you have to give time and space para ma-realize niya kung gaano ka-importante sa kanya. Ganun lang yun. O, diba? And then, number two is, ilagay mo siya sa friend zone muna. Huwag ka masyadong magmadali. Kasi kung minsan parang, atat pala kayo. Atat kayo na minsan gustong-gusto nyo na talaga. Right away. Pero, hindi mo pa naman sigurado kung talagang mahal ka nga niya. Talagang gusto ka niya. So, isa din ito sa mga test sa gusto nyong magiging jowa kung talagang meron ba talagang feelings ang babae sa inyo. Ilagay mo muna sa friend zone. O diba? Kasi nga, alam nyo, diba, halimbawa sa inyo, pag meron kang nililigawan or meron kang pinupurmahan and then umaasa ka talaga na akala mo sasagutin ka na magiging kayo and then all of a sudden nilagay ka sa friend zone, naging mag-friends na lang kayo. Sasabihin niya, friends na lang tayo. Di ba masakit? Kung masakit sa inyo, masakit din yan sa amin. So, pag ginawa mo yan, dyan mo matitest kung talagang merong feelings yung girl sa'yo o wala. Kasi pag wala, hayaan ka niya. Wala lang. Pero pag merong feelings, syempre maghahabol yan sa'yo. Minsan nag-e-effort pa yung babae. So, wag lang masyadong magmadali sa mga sitwasyon o diba? Kaya kailangan medyo take it slowly but surely. Yung ganun. And then the third one is create an conversational strain or merong suspense. Kasi nga, di ba, merong mga lalaking masyadong makwento, masyadong madada, so medyo restrain ka sa pag-share. Kumbaga, pag nagkita kayo or nag-date kayo, nag-uusap kayo, it should be na 100% of the conversation should come from a girl. Sa'yo, 60%. It means na medyo huwag ka masyadong magkwento.
give room for the girl na alamin kung sino ka talaga. Kasi merong mga lalaki masyadong first, lalo pa kung minsan na first met nyo pa lang, marami na siyang kinikwento sa'yo, kahit na yung mga istorya ng kapitbahay, pakialam mo naman dun, diba? So, parang, pag ganun yung lalaki, parang ano sa amin, parang red flag, parang nakaka-turn off. Mas maganda pa nga yung andyan ka lang sa tabi, yung listener ka, nakikinig ka, napipick up mo lahat kung ano yung kinikwento ng girl sa'yo. Tapos, pag nagsalita ka naman, kahit maiksi lang, pero straight to the heart, yun ang nakaka-turn on sa amin. Yun ang talagang, kaya pag ganyan ka, habul-habulin ka talaga ng girl. O diba? Kasi merong sense. And then the last one is, halimbawa, pag medyo busy ka, sabihin mo sa kanya na naging distraction na siya sa'yo. Very destructive yung kanyang presence. So, medyo andyan yung ignoring her presence. Pero mag-ingat lang dito, it's because hindi lahat ay medyo in sa ganitong sitwasyon. Baka tuluyan kang i-break. Pero meron namang mga cases na, syempre, for me, mas nakakakilig, diba? Kasi nga, yung ini-ignore ka, pero focus naman siya sa goal niya. Kasi nga, isa sa mga attractive na kaugalian or habit ng isang lalaki ay yung goal-oriented. Yung may mga plano, yung busy siya sa pag-abot ng kanyang mga goals sa buhay. Tapos, yung lalaki, sasabihin niya sa'yo na, kasi if you are around, hindi ako makafocus. So, kailangan kong mag-focus para matapos ko yung ganito, yung ganyan. Diba mas ano yun? Diba mas exciting, mas nakaka-turn on? So, pag ganyan yung isang lalaki, alam mo naman, diba, pag goal-oriented ang isang lalaki, ibig sabihin, maasahan mo talaga na pag naging kayo na, syempre, kaya niyang i-accomplish yung mga bagay na gusto niyang marating sa kanyang buhay. So, talagang isang plus lalaki na merong ganon na talagang goal-oriented sila. So, yun lamang guys. Ano yung una? Kailangan mong mag-create ng distance. Kailangan mong ilagay mo siya muna sa friend zone. And then, kailangan maglagay ka ng reservation or suspense man lang sa sarili mo. Huwag lahat nakabalandra. Kailangan magbigay ka ng conversational strain. At saka yung pang-apat ay medyo ignoring. Medyo sabihin mo sa kanya na she is a bit distractive sa'yo at nakafocus ka sa goal mo. Pero dito, alam nyo, I find it very interesting, no? Kasi nga, halimbawa, sasabihin mo, bakit hindi ka naka-online? Bakit hindi ka naka-online buong araw? Hindi, kasi kasi busy ako, may tinatapos kasi akong ganito, ganyan, kailangan kong matapos ngayon. So, diba, para sa akin, parang napakagandang pakinggan. Pero, pag sinabi sa'yong ini-ignore ka, tapos makikita mo siya, nakipaglandian sa iba, syempre ibang usapan yon. So, iba yung ibig sabihin dito na kailangan nakafocus siya sa goal niya. At yun lamang guys, I hope na meron kayong naunawaan or naintindihan. Yan ang mga tips kung paano kayo na habulin kayo na yung babae naman ang maghahabol sa inyo. At masasabi ko lang na take it slowly sa pagpasok sa isang relasyon. Hindi yun isang karera na kumbaga mabilisan. Take it slowly but surely kasi nga pinag-uusapan dito ay involve ang mga puso. So, for your own protection, para hindi ka laging nasasaktan, dapat alamin mo muna, kilalanin mo muna ang isang tao, kilatisin mo muna, at I know na meron kayong mga standard. Kung hindi pasok sa standard, then let it go. What's the point of keep on hanging on, diba? So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At see you on the next one. This is Wanderlust. God bless everyone and see you. God bless everyone.